Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oo. Pakinggan ho natin ito. Pati pari sa ibang bansa. Padala ho ito nung ano ko eh. Isang subscriber ko, si John Dimango. Oo. Nasa ibang bansa ho siya eh. Pati pare oh. Philippines is very corrupt. Di ba kayo nahihiya dyan? Hindi ba kayo nahihiya dyan? Pati pari sa ibang bansa. Pinupo na kayo. Oh, yun ang ano ito eh. Oh. The government is sucking the blood of the poor just to make wealth. And the system in the Philippines is very corrupt. The government is sucking the blood of the poor just to make wealth. And the system... Service firearms po. Grabe ano mga friend. Pati mga pari na sa ibang bansa. Nakatutok talaga, sa totoo lang, nakatutok sa atin ang buong mundo yata eh. Kung ano nangyayari sa Pilipinas, you know? Ay, naku Lord. Eto pa, isang kagimbal-gimbal naman. Kay Idol Christian Isguera. Ha? Meron mo itong 28,614 views 9 hours ago. Ha? Si Digong nakakuha ng parangal sa Integrated Bar of the Philippines Golden Pillar of Law Award. Puta ragis, ano ba yan? Pakinggan natin, magbigay tayo ng reaksyon dito sa vlog ni Idol Christian Isguera tungkol sa award na nakakuha nitong ay ganyan. Dali lang na. Ayan. Gusto ko lang po i-congratulate si mahal na Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang natanggap na Golden Pillar of Law Award. Ano ba yan? Bar of the Philippines. Ayun, mabuhay po kayo, mahal na Pangulo. Grabe, Golden Pillar of Law Award. Ayan. Astig, no? Astig, Ano po ba itong award na ito? Basahin nga natin. Sandali lang po, no? Basahin natin. Sige. Ayan. Ito yung citation. Ayan. Ito yung citation. IBP Golden Pillar of Law Award is proudly, proud na proud kayo ha, alakpak pa, isa pa, is proudly presented to Rodrigo R. Duterte. Basahin natin isa-isa. In grateful recognition. Alam nyo ang blood pressure ko ngayon? 170/90. Tapos napanood ko pa to. Baka 200 mahigit na ngayon. Pero uminom na ako losartan. Nag-double dose nga ako. Of 50 years of distinguished and dedicated service in the legal profession, upholding the ideals of justice, integrity, and the rule of law, whether in private practice or public service. Your unwavering commitment and invaluable contributions stand as a pillar of inspiration to the legal community, given this 15th day of September 2025. Ayos! Isa pang masigabong palakpakan. Pwede po ba magtanong sa mga nagbigay ng award? Okay lang po magtanong? Saang banda? Sino bang nagbigay ng award na yan, Idol Christian? Isang banda yung binabanggit niyo? Ayan, no? Yung ideals of justice, integrity, and the rule of law. Inawardan nyo, numero 1 violator ng batas, at siya mismo yung umaamin. Saan nyo hinugot itong mga salitang ito? Nagtatanong lang po, no? Sa mga kagalang-galang na miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, dyan po sa chapter, dyan po sa Davao City. Saang banda? Putik, Davao City naman pala, Idol eh. May alam mo, Idol Christian, sa totoo lang, dapat i-guess mo
si ex-Justice Antonio Carpio, taga Davao siya, baka may alam siya dyan. Oo. Ha? Sa award na yan, ano? Aba, parang sinabi ng award na yan pwede pumatay ng pumatay sa Davao at magkakaroon kayo ng award. Ha? Tuloy natin kay Idol Christian. Hindi po ba pinag-uusapan natin dito, isang dating Pangulo na lantarang nilabag ang saligang batas. Kung hindi nga alam po, kontrolado niya yung Kongreso, hindi po ba dapat na-impeach siya sa maraming bagay? Kasama na rin po yung kanyang pag-handle dito sa issue ng West Philippine Sea, yung kanyang pagsipsip sa China, ayoko na po isa-isahin. Pero of course, alam natin, ang impeachment ay hindi lang po legal, kundi largely political. Okay. Ito po yung isang dating Pangulo. Okay, abogado. Lantarang sinasabi sa mga tao, kill, kill, kill. Diba, dati sinabi niya, kung walang barel, bigyan niyo ng barel. Palabanin niyo para may dahilan kayo para patayin. Ginawang mamamatay tao yung institusyon ng kapulisan dun sa kanyang madugong drug war. At hindi. Pero, Idol Christian, tinaas naman niya ang sweldo. Oo, kaya ginamit niya sila bilang private army niya. Sumusunod sa due process, ha? Isang banday binabanggit ng mga nag-award na rule of law. Kung itong in-awardan nyo, walang pagrespeto sa due process. Saan nyo hinugot itong itong mga salitang ito para ibida yung dating Pangulo bilang kampiyon ng rule of law? Yung kampiyon, words ko po yun, yung salita ko. Hindi kaya, Idol Christian, sa utak niyang mga miyembro niyang award-giving body na yan, na Integrated Bar of the Philippines, baka akala nila, pag nalaman ng ICC, na may award ng ganyan yan, pauwi na sa Davao kasi awardee. Nakita dyan. Hindi po ba? Ayoko na isa-isahin pero kasi publicly available naman po yung ganyang mga pag-violate ng Pangulo. Ito pa, no? Basahin natin yung mga, ito, sa reporterinquirer.net, no? Kasi nagpaliwanag yung yung IBP yung nag-award sa kanya. Sabi, Nagpaliwanag pa. we do not confer guilt or grace beyond the reach of law. Yet we know too that the law without conscience is hollow and that practice of law without compassion is incomplete. Nadidinig niyo po ba yung sinabi ninyo? Maganda siguro sinabi niyo ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Pero sabi nila, to this end, the IBP will review its recognition protocols to ensure that future honors reflect both integrity of service and fidelity to the ideals of justice. In the future, i-review nyo. Ba't hindi nyo muna bawiin? Napapahiya kayo? Ayoko naman sa... Malamang, Idol, suntok sa buwan yan, babawiin yan. Yung award na yan, hindi. Bakit? Yun yung kwarta, Supreme Court, Korte Suprema, unanimous. Binawi na ba yung kanilang naging desisyon na 13-0? Unanimous decision na si Sara Duterte mali kang yung mga ginawa, sabi sa Kongreso. Sinermo ng Kongreso, di ba? Unconstitutional yan na gusto nyong mali, di ba? Hindi naman binabawi. Nag-motion for reconsideration na sa Supreme Court, di ba? Ang Kongreso, pero dapat subalit Hindi nila yan babawiin. Duterte yan di ba? Tuloy. High blood si Idol Christian.
Yung gusto niya lang sumipsip sa dating Pangulo. No? Hindi ko sinasabing gusto niya lang sumipsip. Pero baka naman pwedeng bawiin. Wala na yan. Hindi pa naman huling lahat. Wala eh. Tapos ito, yung IBP chapter sa Davao, sabi, the Golden Pillar of Law Award does not serve as an endorsement of political acts or personal ideologies. It is a recognition of professional longevity and standing under the IBP's bylaws applied without distinction and grounded on verifiable compliance with the rules governing the legal profession. Okay. Kasi kung ito lang po yung pagbabasihan natin, purely textual yung reading, napaka-naive po nito. Kasi kung yung katotohanan already stares you in the face, Saka idol Christian. Siguro talagang karapat-dapat na mabigyan ng award yan ng Integrated Bar of the Philippines ng Davao. Kasi minura niya ng Diyos. Stupid, sabi niya, di ba? Pati ang Pope, minura niyan. Oh, ganun kalupit yan, kaya na-awardan niya yata yan eh, ha? Utang ina, wala na yata, may matino pa bang batas sa Davao? Dapat i-guess ni Idol Christian si Justice Antonio Carpio tungkol sa award na to. O other way around, dapat baka Badisbar yata yung nagbigay nitong award na to eh. Putang yung award yan. Abi, baka natatakot sila, Idol, na hindi sila isama ni Digong sa impyerno. tapos itutuloy nyo pa rin po yung award, ang mangyayari, magmumukhang katawa-tawa yung award o yung nagbigay ng award. Kita nyo, itong award na to minumura, kinukutya, pinagtatawanan ng mga tao. Kasi malinaw naman sa mga tao yung tama at saka mali, hindi po ba? O, napahiya lang kayo rito. O patuloy po kayo napapahiya dito. Duterte fully meets each criterion in the same manner as all other awardees across the nation who were likewise conferred the same honor. Alam niyo kung ano lang po, no? Kung in an ideal setting, siguro ideal world, dapat na-disbar yan si Duterte, hindi po ba? Kasi yung kanyang pagkilos mula noon hanggang ngayon, hindi po ba pambabastos yan sa legal profession? Kayo po ba, proud po kayo na bilang isang abogado na meron kayong kasamang ganyan? Napakabastos ng bunganga. Proud sila, Idol. Binigyan pa nga ng award eh. Tangina, anong klaseng bansa ito? May nagpapile naman ng kaso. Nadidismiss naman yung mga kaso pinapile dito. Sa halimaw na to. Oh, pati sa anak niya, di ba? Oh. Walang pakundangan pagdating po sa pambabasto sa due process at saka sa rule of law. Proud. Pati nga Diyos, binastos niyang hayop na yan. Pati Pope, binastos niyan. Sakit sa ulo, Idol, yung vlog mo. O ba kayong ganun, yung kasama ninyo? The same way na ako, kunwari, nasa larangan po ng pamamahayag, hindi ako proud sa mga tulisan na nagpapanggap ng mga journalist. Pero may kanya-kanya mga entanglements. Nakadikit sa politiko, nasa payroll siguro ng mga contractor. Hindi po nakaka-proud madikit sa mga ganun. Umabanggit kami in the same sentence. Kasi dating sa akin, sampal yun. Ang problema sa journalism, wala naman disbarment. Alam lang namin kung sino yung mga tulisan. At kilala nyo na rin, di ba? Oo naman. Dahil very public naman yan yung mga issues concerning media. Alam nyo na yung mga nagpapanggap na media. O siguro, at a certain point, na-consider na journalist, pero ang bilis nag-transition into ay tulisan. Pero again, sa journalism, walang disbarment. Sa legal profession, meron. Shout out, Tunying Taberna. Kasi kung titingnan lang po natin yung mga pagkilos ni Duterte nung panahon niya, clearly, dapat na-disbar yan. Pero syempre, sino ba mangangahas na i-disbar yan? The same way, si Sara Duterte. Di ba dapat na-disbar yan doon sa kanyang kabastusan, yung pananakot sa Pangulo.
Na kumontak na siya ng papatay kung may mangyari sa kanya. Oh. Idol, ihanda mo yung sarili mo sa susunod na award niyang IBP Davao. Baka si Sara Duterte naman ang mabigyan ng award. Oo. Di ba? Nabigyan yung ama. Alam nga naman yung anak. Mas matindi yung anak kaysa sa ama. Di ba? Ang inang babuhay ito. Kaya ganun, no? This is one award that understandably has triggered a lot of emotions, a lot of anger, a lot of disgust, a lot of rage. Sampal po to dun sa mga naging biktima ng human rights violations nung panahon ni Rodrigo Duterte. Na hanggang ngayon, hindi pa po makakamit ng hustisya. Pero sa pagbibigay ng ganitong award, tumulong pa kayo dun sa pagsampal-sampal dun sa mga biktima. Yun po yung dating niyan. Nakakahiya po itong award na ito. Putang ina. Anong naisip kaya nitong mga puta ng inan to? Miyembro kayo ng Integrated Bar of the Philippines para bigyan mo ng isang award ang ganitong klaseng putang ina. Wala na talagang maayos. No? Sana yun, i-guess ni Idol Christian, si ex-Justice Carpio. Talakayin nila yung award na yan. Oo. At malamang, baka pag-uusapan nila to nila Idol Ronald Llamas. No? Itong award na to. Itong award yan. Oo. Wala yung naisip ng Integrated Bar of the Philippines ng Davao chapter yan. Butang ina. Si Duterte maraming pinapatay, may award eh. Si Sara balita lang naman na siya reyna ng tukhang. At saka nanapak lang naman ng sheriff yun. Baka magkaroon din ng award yun, no? Wala na, mga friend. Eto, baka ito, makakuha rin ng award to. Si Pamilya Buwang para sa butanteng mangmang. Ano? At itsura ng mga putang ina, ano ba yan? Yung mga itsura, oh. Oh. Si Sara Duterte, halos nagpakalbo na yung bugok, oh. Ayun naman yung si Pulong sa gitna. Isito naman si nasa ilalim yung tatay nilang baliw. Oh, ayan. Utang yan. Oh. Utang ina. Diyos ko. Ha? Oh, ito yung pinuno ng baliw. Duterte mental fitness exam. ICC prosecutors have requested 3 medical experts, specialists in forensic psychiatry, neuropsychology, and behavioral neurology to assess former President Rodrigo Duterte's mental fitness to stand trial for alleged crimes against humanity in his drug war. The recommendation, signed by Deputy Prosecutor Mame Mandiayan Yang, appeared in an ICC document released October 9th. Duterte, detained in The Hague, denies all charges. The experts' findings could determine if the controversial trial will finally move forward. Subscribe for more breaking news. Denies all charges. Di kaya to si Kupalman na to, dapat ding ipa-check up ang utak, baka meron ding mental illness to eh. Oo, yung abogado nito, no? Pero alanganin to mga boss ha. Baka ititingin dito ng mga psychiatrist, sila magkaroon. Dapat naman tignan niyan, puta. Baliw talaga yan. Di ba, panapaulit-ulit ako, no? Nung nakakampanya pa lang to, nung nakakita ko to nung nagdadadaldal sa tablado, kako sira ulo nito. Tama. Ano mo dyan? Nagpapatay, abogado siya, hindi siya niniwala sa due process, hindi siya naniniwala sa human rights. Hindi baliw. Minumura yung Diyos, minumura yung Pope. Matino ba yan? Pero digong, no? Hindi ka lulusot dyan, talagang tapos ka na dyan. Not unless na yun nga, palabasin mo talagang kawawa ka, huwag ka nang kumain,
Yung tinatawag na hunger strike. Yan na lang hindi mo sinusunod na payo ko. Diba? Sabi ko, magbaliw-baliwan ka. Yan na, sinunod mo na. Hunger strike, subukan mo, baka mag-click. Mag-collab na po tayo mga boss. Ay, maaga pa naman. O, ito, pakinggan nyo ito, isang baliw. People power na nga talaga. O, sabi nito si Tanga. Ba? 89,000 views. 22 hours ago. Puta, may nanonood pa rito. Pag binasa mo yung ano ito, pag binasa mo yung comments na itong vlog na ito si Baliw, malulula. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, magandang araw pala. Nandito po ako sa napakagandang syudad ng Gauda. Itong Gauda po ay famous para sa keso at famous din dahil siya ay isang medieval town na napakaganda. No? Nasa likuran ko po yung magandang building na yan. Yan po kanilang City Hall. Mantakin nyo, magkaroon ka ng ganyang kagandang City Hall. At banda rito naman po sa kabila, makikita nyo yung tore ng simbahan. No? Yan, kita nyo. Baka walang magnanakaw dyan, tanga. Kaya maganda yung City Hall nila. Ewan ko ba kung kita yung tore ng simbahan. Maya-maya siguro, ikot tayo para makita nyo yung buong lugar. Pero narito po ako dahil day off ng kaibigan ko na si Eileen at dinala niya ako dito dahil alam naman niya na medyo limited ang ating movement. No? Dahil wala tayong sariling sasakyan. No? At well, marami naman pong booth dito. Kaya lang, syempre, pag nag-iisa ka naman, hindi naman masaya na ikaw ay nag-iisa lang na umiikot. But anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating Spokes Hour dahil marami po tayong dapat pag-usapan. At ngayon, ang napili kong pag-usapan natin ay talagang people power na po ang solusyon. Bakit po? Well, unang-una, no? Tagal na natin nananawagan mag-resign. Ayaw naman talaga mag-resign. So talagang ang mangyayari rito, hindi talaga siya voluntaryo magre-resign. Ikaw hayop ka bakit ang tagal na nawagan ng gobyerno sa'yo, umuwi ka na rito, ayaw mo pang umuwi, diyan ka pa nagkakalat ng katangahan mo. Abogado to, UP to, professor pa, pero tignan nangyari sa kanya. Talagang pag nadikit ka sa halimaw, yan na. Ang ating aasahan talaga parang nangyari kay Erap na talagang constructive resignation o talaga yung nangyari sa tatay niya na talaga napilitan lumayo sa ng Pilipinas dahil alam niya ang baka. Kasi nung kay Erap, Harry Roque, ang buong akala ng tao, yung papalit kay Erap matino. Ganon din yung papalit sa tatay ni itong si kay Marcos Sr. matino, Cory Aquino nga di ba? O yun ang iniupo, di ba? Tsaka ang buong akala nila matino. Oo. Ito, Harry Roque, alam na ng tao na yung papalit dito kay PBBM mas malala. Tanga-tanga mo talaga. Tuloy mo. Lusubin siya ng taong bayan sa palasyo ng Malacanang. No? Well, sana wag naman po humantong sa ganun dahil ang gusto natin mapayapa dahil tayo naman mga Pilipino, karangalan natin na tayo nagbigay ng people power sa buong mundo na mapayapa at walang nagdadanas ng dugo. No? Pero sana nga po, pagdasal natin na ang pagbabago ay maging mapayapa at maging walang pagdadanas ng dugo. Pero di po natin alam kung ano mangyayari. Tangina, may laman yung sinasabi itong hayop na to. May laman. Talagang, hanggang dyan na lang, sa indot na mahaba pa yan. May laman yun, may laman. Sana huwag dumaan ang dugo, pero hindi natin, may laman yun. So, tama sabi ko wala na talaga silang choice kung hindi ibaliktad ang lamesa. Talagang ipit na sila Ewan ko, maraming may balita na, bubuksan na naman yung investigasyon sa Parmalin ni Digong. Kung paano niya winalang niya yung pera ng bayan, di ba? Bubuksan naman yun. Malaki. Walang kapanapanalo yun. Kung hindi lang si Martiresta na ini-appoint ng gago tapos siya di ba? Tsaka yun nga, maraming kakampi sa Senado, Kongreso, hanggang ngayon, ganun pa rin. Natin, baka may sasabihin pa itong hayop na to. Pero siyempre po, ano ba yung mga kondisyones para mag-people power? Well, yung galit ng taong bayan. Sa tingin ko po, yung galit ng taong bayan ngayon, mas matindi pa sa galit ng taong bayan kay Marcos Jr. Bobo ka talaga, hayop ka. Ang galit ng taong bayan noon, kay Marcos lang. Ang galit ng taong bayan noon, kay Erap lang. Ngayon, hindi Mag-isip ka nga, wala ka talaga. Ang galit ng taong bayan, doon sa kay Duterte, ikaw lang ang tutuwa, hype ka Mantakin nyo mga friend. Kaya siguro, ang militar, talagang, ewan ko lang, baka ma-pressure nga baka ma-pressure. Sana hindi. General Browner,
Oo, ha? Kasi yan lang iniintay nitong mga hayop na to eh. Kaya kinakausap si General Browner nitong mga retarded na mga opisyal ni Duterte para bumaligtad na. Oo, ha? Pag kinakausap yan, hindi lang ganun, malaki yan. Malakihan ng bulong dyan. Oo, sana hindi masilaw si General Browner. Kasi hindi ka naman basta pupuntahan ng mga hayop na walang offer eh. Babaligtad ka sa gobyerno ng ganun-ganun lang? Hindi. O, diba? Sana dasal na si General Browner hindi niya gawin yan. Kung tutusin mo, kumpleto na eh. Simbahan, andyan ang mga masa, lahat-lahat. O, militar na lang, kulang talaga dito sa ano na to. People power na sinasabi itong bugok na to. Yun na lang ang kulang na ingredients. Pag bumaliktad ang militar sa gobyerno. Diba? Magkulab na ho tayo. At ako baka ako pa high blood din. O dagdag pa po natin to sa ating topic. Oo. O, kulong pa rin si tatay. Tama ba ito? O, ito si Baliw. O, meron siya 6,645 views. Oh. Oh, tapos ang mga comments dito ha, oh. God bless po, attorney. Sana makalabas na si Presidente Duterte. Sa Diyos natin lahat ibigay siya ang may gusto. May gusto niyan. Siya na ang bahala. Bring him home. Ito ang mga nagko-comment dito. Bayad po kasi ang ICC ni BBM at Tamba. Pera-pera lang talaga sa ICC. Tignan mo anong klase mga comment nito, mga putang inang mga ito. Ibang level ang ginawa nilang kalupitan sa mga Duterte. Antay na lang tayo sa paghuhukom sa mga traidor na mga walang hiyang manglulokong magnanakaw sa gobyerno ngayon. Puta hayop ano. Ayoko nang ituloy. Puro ganyan ho ang comments nitong mga wala ho sa katinuan. No? O, pakinggan natin itong Baliw. Magandang araw po sa inyong lahat, pero hindi po mabuting balita. Well, kakalabas lang po ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kung saan pinasura nila ang motion ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan o yung tinatawag na interim release. Ano lang ho ito? 33 minutes ago. O, bagong-bago. Nabasura. O, diba? Hindi malungkot na balita yan. Masaya. Tanga. Bilang isang kasapi po ng ICC List Council, isang profesor ng international law sa UP, sa American University at National University of Singapore, at bilang dating presidente ng Asian Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan, at hindi makatao. Para siguro po maintindihan natin ang desisyon, Paano naman yung mga biktima niyang sinasabi mong tatay mo, gago? Makatao ba yung pinagpapatay niya? Libo-libo? Tangina. Wala to. High blood na abutin mo rin sa hayop na to. Kaya may konti pa siguro. Mahaba ko to. Hindi ko natapusin dahil hindi ko kaya tingnan mukha nito. himay-himayin po muna natin kung bakit sang-ayon sa kukuman, hindi dapat mabigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Digong. Unang-una. Alam mo, tangina mo. Pag murder ang kaso mo, no bail yan. Yan, crimes against humanity ang kaso niyan. Sinabi mo pa kung gaano karaming nalalaman sa batas. Pagdating dyan, tatanga-tanga ka. Anong unang-una sinasabi mo? Ang unang-unang batayan, meron ba raw pong probability na ginawa ni Tatay Digong ang mga paratang labang sa kanya. Ang problema po dito, ang sabi ng hukom, Inamin nga nung Tatay Digong mo lahat yan, gago. Sa Senado, saka sa Kongreso. Saka sinabi niya talaga siya, kill nga. Ano ba naman, ang putang ina to talaga, abnormal na to. hindi po nag-address ang kampo ni Tatay Digong dito sa isyong ito at naniniwala ang hukuman na meron pong probability na ginawa nga po ni Tatay Digong yung mga paratang sa kanya na crimes. Inamin niya, bobo. Inamin niya mismo, kaya paano mong ilalaban yan? Ano ba naman katangahan itong hayop na to? Di naiya to. Against humanity. At kung naalala nyo, 3 pong charges yan. No? Yan po yung nangyari daw sa Davao nung siya ay mayor, yung mga targeted killing, yung siya ay presidente na,
at yung mga patayan na naganap dahil di umano sa war on drugs. Oh, inamin niya lahat yan. Ano naman ang rason mo, Ungas? Ang pangalawang batayan, ang pinaka-kontrobersyal. Ano? Ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya'y binigyan ng panandaliang kalayaan or interim release. Hindi na yan Bakit babalik. kontrobersyal? Dito ko putingin, nagkamali ang hukuman. Ano po ang basihan ng pagsabi ng hukuman? Magaling pa sa hukuman tong hayop na to. International Criminal Court nga yan. Ikaw naman, wala kang alam kundi pagtanggol yung Tatay Digong mo. Kalain mo, sabihin mo, mali yung hukuman, ungas ka pala eh. Oh. Eh ano, tama. Yung ginawa ng Tatay Digong mo, tama na. Ayoko na. Magkulab na ho tayo. Buisit na to. Shout out, Mamerto Jr. Salonga. Good evening, Karox. Sinasamantala nila kasi alam nilang galit ang taong bayan gawa ng mga korupsyon sa gobyerno, pero ayaw ng taong bayan sa mga Duterte. God bless po. Yun nga, kung hindi nga lang Duterte yan, tapos na yan, si PBBM na yan. Kasi papalit mo, mas matindi pa eh. Di ba? Oo. 3J Shop, sumagot to. Shout out ha, 3J Shop ha. Talagang galit na ang taong bayan, pero ang galit nila ay hindi sapat para hilingin na magbitaw si BBM dahil alam ng taong bayan na kung si Sara din lang ang papalit, edi bali nang manatili si BBM sa pwesto. Alam na alam ng taong bayan ang karakas ni Sara. O, yun talaga yun eh. O. JM Madriaga, shout out. Tama, wag munang mag-rally. O yun nga sabi ko, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Dahil tsak nasasabayan itong mga hayop na to, magagamit pa kayo, baka masaktan pa kayo. Ayan, nananakot na si Harry Roque, oh. Isaac Page, shout out. Agree ako sa iyo, Karox. All in na ang mga halimaw na yan. Kaya si PBBM sa huling 3 taon niya, chest na ang galawan niya, hindi nadama. Maglagay siya ng mga malalakas na personalidad sa tabi niya tulad ni Centric, General Torre, Justice Carpio at iba pa. Andyan na si Rimulya, Castro at Dizon na malakas na kalyado. Ingat ka, Karox. Yun nga eh. Ha? Kalat ni Baya ulit. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat niya. Josmi Kiyami, shout out. Hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Manalig tayo sa Diyos. Totoo yan, Josmi Kiyami. Welcome to the club. Tumpak, sabi ni 3JC Hope. Ha? Rodelia Alpilor, shout out. Ha? Hello po, Sir Rox. Nood lang po ako sa talakayan ninyo. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Ang masasabi ko dyan sa mga gagawin nilang rally kuno sa mga DDS na ito, wow, di ito magtatagumpay kasi nga mas marami pa ding gusto si BBM at marami pa ding kakamping natin at di papayag ang sambayanan ito. Sambayanan dito. Wala na din puwersa ang mga Duterte na yan. Maliban sa politikong mga Duterte na kaya sila andyan para sa sarili lang interes at para sa pamilyang Duterte na puro kahayupan ang gagawin sa ating bansa ng mga yan. Totoo yan. Elizabeth Iscari ulit. Ha? Sana nga maging DOJ Secretary Atty. Claire at tingin ko kumpirmado na yan. Una para sa bayan ito. At dapat maging maingat lang si BBM sa mga plano ng mga yan. Kasi nga mga demonyo talaga mga yan at may maitim na balak na sila para sipain si BBM para ma-take over ni Sara na yan. Ay nako, isip-isip. BBM, please. 3J Shop, sumagot to. Tama, si Atty. Claire ang swak dyan sa posisyon na yan dahil si Atty. Claire talagang sa pagbabago siya, magandang pagbabago. Kaya kailangang maipakulong ang mga politikong nanggugulo sa ating bansa. Diba? Oo. Yan ang pinakamaganda mong gawin, PBBM ka.
Attorney Claire Castro for Justice DOJ Secretary. Jociano, hindi pa siya politiko, ha, di ba? Attorney Claire for DOJ, tama ka, Rox, dapat kumilos na si Bongbong. O, di ba? David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Sana nga po ay wag na munang sumali sa mga rallies ang mga kakamping. Sigurado po, sasamantalahin ng mga didisit yan. Lalo lang pong gugulo ang maghihirap ang Pilipinas. Tingin ko naman po ay kikilos na si BBM para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Kung si Inday Sayad ang papalit kay PBBM, sigurado na doble agad ang utang ng Pilipinas. Kung 14 trillion, 28 trillion na yan. Sigurado yan, tama ka dyan, David. At saka hindi na nga yan dapat umabot pa. Tadyak. Ombudsman. Napalitan na si Mark Teres. Boying Rimulya na yan. Pag yang si Sara Sayad ay nakatakbo pa, hindi pa yan nadali. Utang ina, may sa demonyo talaga yan. At hindi tama para sa akin, ha mga boss. Pag hindi na ipakulong ng ombudsman itong mga Duterte, dapat sa ngayon, sa to, di ba, marami ng bank accounts na napipris. Dapat nakapris na yan kila Sara Duterte. Yung mga asset niya, dapat nakapris na as of this moment eh. Yung mga bank accounts niya, nakapris na eh. Parang diskaya na eh. Di ba? Dapat ganun eh. Ewan ba? Ay, naku. Tia Deli. Masama aki amoy ah. Pina Abinal, shout out. I've seen their despicable acts, says the Lord. For they all do evil and abuse what power they have. I will proclaim the name of the Lord. How glorious is our God. He is the rock. His deeds are perfect. Everything he does is just and fair. He is the faithful God who does no wrong. How just and upright he is. Oh, dito. Welcome to the club. Pin Abinal. David Alvin Mendoza ulit oh. Dapat po, Karox, ay kumpiskahin o i-revoke ang lisensya ng mahigit 300 na baril ni Duterte dahil po nakakulong na siya sa dahig. Tama! Justice Rimulya. Maski pa paano dadaan-daan ka sa vlog namin dito ng mga ka-warriors ha. Share nyo to, baka makarating sa kanila. Dapat talaga kumpiskahin yan. Puro high power yan. Nagawa ninyo kay Tebes, ba't di nyo magawa dyan? Puta. Ano ba? Wala sa Pilipinas ang nagmamay-ari ng mga baril na yan. At wala nang katiyakan na mababalik pa siya di sa bansa. At saka po di na siya pwedeng magmay-ari ng mga baril na yun. At wala na katiyakan ng maibabalik pa siya sa bansa. At saka po di na siya pwedeng may mag-aari ng mga baril dahil may kaso siya sa ICC. Totoo. Friends, Ervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out. Sabi ni Tia Delio. Impong Basyam, Tia Delio po, muli po bumabalandra at bumabati po na may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, ano pa po ba ang dapat kong pang sabihin tulad nga po ng palagi kong iniisip para ka pong may alagang puting butiki na bumubulong sa iyo at yamang lagi ang sa pantaha at kuro-kuro mo po sa Rox ba pag may kontrabulate at di po sumang-ayon sa mga mungkahi mo po sa Rox ba wala pong duda, didisyet po yun mga halimaw na yun. Totoo naman, Tia Delica ba sa Rox, sayang lang po talaga at di ikaw ang naging advisor ng ating si Muning. Ano po? Sa lupit ng mga desisyon mo po, Sir Rox, malamang sa alamang, walang matitirang halimaw na pakalat-kalat po sa daan. Yan naman po talaga ang dapat, Sir Rox, ang
kailangan po natin at ito pong bayan natin nasisinghap-singhap tumino at umayos. Kamay na bakal po, tumino at umayos. Kamay na bakal po dapat at di po lampasot. Parang yung pong mga buhayang hagum makapag-isip-isip po muna at matakot. Baka po sila mabitay sa silya elektrika. Wala nang bitay kasi. Basta ako po mag-aabang po sa unang pasabog ng aming si Sir Blackjack. Piadele, puro investigasyon sa totoo, nahihilo ko. High blood ako. Ha? Wala pa nakukulong Bilyon-bilyon, wala pang naipapakulong yata hanggang ngayon O, nakakontent pa lang si Diskaya. Wala pang kaso na. Para diretso na, wala. Aba. Tuloy natin to. Sa mga tiwaling pusakal, na sana nga po, Sir Rox, makita po natin ang tunay na kamay po ng batas. Sir Bonjing, pagbutihin mo po sana, buong mundo nakatitig po sa inyo. Nakatitig po sa iyo ngayon at naghihintay po ng magandang resulta sa pagkaupo mo bilang Mr. Blackjack po ng Cavite. Nakataas po ang bandera po natin ngayon, sir. Magtrabaho na po tayo at walisin mo po lahat. Silang lahat, impong basyang, lalayas po muna bago pa po ako ang unang mawalis ni sir. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal at nakikibaka. Ito po ang makulit at aswang ninyong Tia Deli. Sir Rox, God bless po your family. Ingat po palagi at maraming salamat po sa walang umay na pag-shoutout sa aming lahat po. Mabuhay ka po, Sir Rox. Sana po, si Sister Grace magpaayuda na sa susunod na kabanata. Shout out si Sister. Bukas Sabado may vlog ako sa iyo, Grace Size. Sana makarating sa iyo na sakit lang ulo ko ngayon Ngayon ko na sana kita ibablog May payo ko sa iyo, sa kaluluwa mo, hype ka Whiskey, shout out. Di pwedeng mag-people power ang mga kampo ng dilim dahil hindi sila yun. Di ba? Joselito Mabait, shout out. Teresita Guzman, shout out. Good morning, Sir Rox, mabuhay. Mabuhay ka, Teresita. Shirley J. Sir, shout out. Para sa akin, Karox, wag na muna silang mag-rally. Yun, nasasabi ko Sa dami ng kwarta ng mga yan, pwede na naman nilang i-hijack ang rally na yan. Gumamit ng santong paspasan. Si BBM ngayon, more power, PBBM. Sigurado. Ruby, shout out. May napanood ako sa American Prophet. Madami daw politiko sa Pilipinas ang Illuminati. Kaya siguro nagkakagulo. Napapalibutan ng puwersa ng mga kasamaan ang gobyerno, todo suporta pa ang ibang Pilipino. Totoo yun, Ruby. Amado Galang, shout out Ang mga blood control, posibleng ipapinance nila ang pag-people power ng mga DDS para pabagsakin ang administrasyon ni BBM. Kawawa ang bayan pag nagkataon. Totoo yan, Amado Galang. Totoo yan. 3J Shop, sumagot Kahit anong pilit nilang pabagsakin si BBM, kung si Lord ang ayaw, hindi yan mangyayari. Bumaligtad man ang mundo. Pag si Lord, ibang usapan yun. Mary Grace Santos, shout out. Good day, Karox. Ang hirap naman niyang mahilig mang hijack Good day, Karox. Ang hirap naman niyang mahilig mang hijack mga yan ng mga legit na rally para manggulo. Sana planuhin ng maigi ang rally ng mga lehitimo ng mga grupo. Pahamak tong mga coup plotters. Ingat po lahat. God bless. Totoo yan, Mary Grace. Michelle Edwin, Mike, shout out, my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Ang sarap ng kwentuhan natin, Pastor, sa totoo lang. Kita mo, madaling araw na po doon, nagkikwentuhan pa kami ni Pastor. Sabi niya, Karox, Manong Roque, baka inaanto ka na, Pastor, kako. Hindi, sige, okay lang. Hapon naman ang activities namin bukas, sabi niya. 3J Shop ulit, Hello, Sir Rox, naisip mo ba kung bakit gano'n na lang talaga ang sidhi ng pagnanais ng mga Duterte na makaupo sa agad sa Malacanang?
Hindi sila makahintay ng 2028. Bakit kaya? 3 days hope ka naman. Bakit? Talagang, yun nga, nakasandal lang sa pader eh. Wala na silang ano yun eh. Lalo na pag ang naging Department of Justice Secretary ay si Attorney Claire Castro, finish contract, mother pati daughter. At sa dinami-dami ng mga rally nilang ginawa hanggang sa abroad, ang gastos nila dito ay hindi biro. Kahit pagkaano kayaman ang mga Duterte, trillionaire man sila, hindi basta-basta ang mga wawaldas na pera trilyonaryo. Pero bakit nga kaya gigil na gigil ang makaupo? Well, ako talagang nagtataka, kaya naisip ko, di ba sinabi ni Gong Din na sa bansang umaangkin sa West Philippines Sea na gawin na lang probinsya ang Pinas. Remember, may pangako daw itong si Gong Di sa bansang yan. Hindi kaya ang bansang ito ang nagkukumahog na makaupo si Sara sa Malacanang at nang matupad na yung pinangako daw. At ang bansang ito na super yaman ang tumususto sa rally ng mga DDS. Di kaya? Pwede. Pwedeng ganon, oo. Pero alam mo, sa totoo lang, TJ Armed Forces of the Philippines na lang ang kanilang pipilipitin, tapos na. Pag bumaligtad yung Armed Forces of the Philippines, yun na lang ang sa laki ng pera nito, mga halimaw na to, putangin na. Susuporta pa si Sabit, marami pa. At saka yan nga, yung mga kontratista na yan, na super milyonaryo yung mga yan, may mga pera pa yan. Dapat i-freeze na lahat ng account ng mga Duterte, para yun lang ewan ko PJC Opolito. Ako, Sir Rox, naniwala ako na kahit pa mag-rally sila at bayaran ng mga militar, ang Panginoon Diyos ang magtatanggol sa ating bansa. Si Lord ang gagawa ng paraan para hindi sila magtagumpay. Kung tayong lahat ay mananalangin sa Diyos upang ipag-adya ang Pilipinas sa mga masasamang balak ng mga Duterte, magtatagumpay tayo dahil si Lord ang kakampi natin. Kaya encourage each and every one of us to pray because our motherland ay inaatake ng mapagsamantala. Correction, PJC Hope. Hindi mapagsamantala. Mga demonyo sila ang umaatake. Paulit-ulit, ayaw nyo kasi maniwala. Ito ang impyerno. Wala nang iba. Kaya pag nakagawa ka ng mabuti rito at hindi ka pinasok ng demonyo sa utak mo, dahil nagkalat ang mga demonyo, mga kaluluwa ng mga demonyo na hindi na makakakit sa langit, ang ginagawa nila, sinisira nila ito. Tao, tangin ng mga yan. Marilo Pabianak, shout out. Kawawa mga Pilipino. Di na malaman saan po tayo lulugar. Totoo. Talamak na korupsyon kaya need kalampagin ang mga kurap. Tapos tila may buhaya nakaabang naman para umakto silang maging magaling na nararapat. Ito pa po kabi-kabilang bagyo at lindol. Today sa Davao, mas malakas sa lindol ang tumama. O Lord, patnubayan mo po ang Pilipinas at mga Pilipino sa susunod na pagsubok. Naway magkasundo-sundo na lamang para sa ikabubuti ng bansa. Malabo yan, friend. Yung magkasundo para sa ikabubuti ng bansa, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan, Marilo. Maniwala ka. Mission accomplished, mga friend. Pampabuenas. Kalat ni. Naman na. O eto pa, bago tayo magpaalam, takot din silang manakawan. Pati si Satanas, takot sa mga politiko.
na taga-gobyerno, DDWH at kontraktor sa kaharian ko, huwag mong papasukin! Bakit naman, boss? Baka pati dito sa kaharian ko nanakawan ako, kaya bawal sila dito. Kung may papasok na taga-gobyerno, DDWH at kontraktor sa kaharian ko, huwag mong papasukin! Bakit naman, boss? Pati si Satanas, takot sa DPWH sa mga kontratista. Puta yan. Ano? Magandang gabi po mga boss. God bless po. Dasal. Sa pananampalataya natin, huwag magbabago. Meron pong Diyos. Meron pong Diyos. At wala ho namang nakasama rito sa mister sa totoo lang to na demonyo. Tinatanggal ko. Pag nakita kong masama ang comments, remove agad. Hindi ko na pinapatulan. Demonyo na nga, papatulan mo pa. Tanga na nga, papatulan mo pa. Diba? Emundo Cheng, my friend, shout out. Brother Elisio, long time no talk, ha? Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Amy Bingson, Adoracion Dimaranan. Eman Escalona, anak, good night. God bless.